Magandang araw, magandang gabi po uli sa inyo mga katinig, mga kababayan ko, saan mang dako kayo naroon ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan po natin ngayon yung mga mainit-init pat nagbabagang balita sa mga nakalipas na araw uli. Dahil po tayo ay sumusubaybay lang sa mga pangyayari ngayon dyan sa ating bansang sinilangan. Ang pag-usapan po natin ay talagang nakakapanghinayang, nakakagalit, mixed emotion, kumbaga. Dahil ito po ay tungkol sa mga kabataan nating nalilinlang, namamanipula, nararadicalize at napangangakuan para sa kanilang mga bulok na ideolohiya na kung tawagin nila ay yung grupo ng mga teroristang CPP, NPA, NDFP. Yung Communist Party of the Philippines na mismong founder yung yumaong sumaimpyerno ng si Jose Maria Sison. At yung armed wing, yung kilusan na nasa bundok, yung armadong pakpak na nag-merge dyan sa CPP-NPA na pinundar ng hayop na yumaong Jose Maria Sison. At yung mga National Democratic Front of the Philippines na kung saan makikita ninyo ang mga pagmumukha ng mga noon ay nasa posisyon si Zarate, si Brosas, yung isang lumad na napariwara din na matanda na kung matatandaan nyo po ay may anak na nasawi na di umano'y kasapi din ng teroristang grupong yan. At wag na wag nyo pong kakalimutan yung si Sara Ilago, yung mukhang musmus gusgusin na babae nung panahon na ngayon ay nagmukhang tao na. Bakit? Siguro dahil sa perang kinukubra nila galing mismo sa sahod pinapasahuran ng ating gobyerno. Bakit? Dahil noon naging isang representative, mga tibs ng kamara ng noon ay ibinaon na sa Kumunoy, plenash na sa Inodoro kasama ng mga Penklawan, Dilawan noon, di ba? Ngayon, binuhay na naman ng administrasyong Marcos Romualdez tandem. What? Of course, si Araneta, Satanas. So, ang sinasabi ko po dyan mga katinig, mga kababayan, malinaw na itong administrasyon na to ni Marcos, ni Bangag, ay it's the time of the leftist rise again. Time of rising, pagtayo sa pagkakalugmok at sa kanilang pagbabangon muli ng kilusan. Bawat sulok ng Pilipinas sigurado pumapayagpag na naman ang mga anay na yan. Wag po tayong magpapalinlang. Wag po tayong kukurap kasi ang mga yan, sanay po yan para manlinlang. Sanay na sanay po yan sa propaganda. Yan po ang kanilang training, isa sa mga training. Bago po sila maging full-fledged, yan magsisimulang titingin doon sa mga may mga ideolohiya, idealistic na kabataan natin, pupunta sa mga nagrarally-rally, magmamatsyag yung mga hayop na yan, mga anay na yan, para tingnan kung sinong may potensyal, yung mga may bumubukal yung sabihin na natin yung isipan, lumalaban sa sistemang kunyari ay mga aktivista sila laban sa korupsyon, and then titingnan nila kung sinong may potensyal. Yung sabing
ina-identify nila muna kung sino yung pwede nilang rekrutin. And then pupunta na yan sa proseso na i-evaluate na kung sino yung talagang pwedeng pagkatiwalaing reliability, pwedeng mapagkatiwalaan nila na hindi basta titiwalag. And then pupunta na yan doon para ipakilala sa mga kung sinong may mga nasa ranggo. Ito ay perspektibo ko lang, hindi po ito talagang legit na kung nangyayaring tulad ng pagpapaliwanag ng isa nating idolo na si Ka Eric Celis. Yun, kung gusto nyong makita, mapakinggan yung talagang malinaw na detalye kung paano na mamanipula, nararadicalize, nagugroom, nagiging membro ng isang teroristang grupo, puntahan nyo po yung channel ni Ka Eric Celis. Doon po, tingnan nyo, halongkatin nyo yung kanyang mga video at makikita nyo kung paano talaga yung proseso, sistema ng mga hayop na yan. Dahil isa po siyang naging magaling na kadre, buti na lang, nakapag-isip, tumiwalag, at ngayon ay nagbalik loob, napapakinabangan niya na yung pagbabalik loob niya at lumalaban sa katiwalian ngayon ng administrasyong bangag na kawatang mga sindikato ngayon sa Pilipinas. So bago po tayo mapalayo sa ating talakayan ngayon, alam nyo po ba nung panahon ni Pangulong Duterte ay yung mga CPP, NPA na yan, yung teroristang grupong yan, ay lugmok, binaon na yan sa Kumunoy, gumagapang na yan, wala na, halos siguro mangilan-ilan na lang ang kanilang miyembro dahil nga dun sa binuong grupong NTF-ELCAC na talagang porsigidong tugisin, obliterate from until the last person, member of a group ng teroristang yan. Pero sa kasamaang palad, nabudol po tayo ng administrasyon ni Bangag, ng riding in tandem ng administrasyong Bongbong Marcos at Romualdez, and of course si Lisa Tanas. No? So yun ho ang dahilan kung bakit na buhayan muli yung mga teroristang NPA na yan. At sa kanilang kaparaanan, nagkaroon sila ng mga alay na unfortunately again, yung isang kabinete ni Pangulong Duterte noon, walang iba kundi si Galvez, si General Galvez, ay isang naging aparato o equipment o kasangkapan para isa katuparan na naman yung pistok na sinasabi, yung pistok na huwad, yung bogus budol na pistok na naman yan. Siya ang dahilan at obviously yung mga nagbasbas niyang walang iba kundi si BBM Bangag. Ngayon, dahil sa pistok na yan, dyan sila lumalakas uli, nakaka-regain sila, na-maintain na uli nila yung puwersa, nakapag-recruit na naman uli sila. So kaya ngayon, yung sasabihin, tatalakayin natin, mga kababayan katinig, ay yung pangyayari nung nakaraang buwan pa lang. Dahil nung nakaraang buwan, kung maaalala nyo, yung anibersaryo ng pagpundar ng CPP na yan, na pinundar ng yumaong sa maimpyerno na sana ang kaluluwa ni Jose Maria Sison na yan, nung December 26, kung di ako nagkakamali. Tanungin nyo si Ka Eric, sigurado alam niya yan. So ngayon, natsyempohan ng ating mga military forces. Nasa kote sila at maraming pangyayaring naganap, kaya nagkawindang-windang na naman yung grupong binubuo, mga bagong recruit na sumampa sa immersyon na sinasabi. Yung nag-emerge na naman, pumanhik, pinataas
namundok para maging basbasan. Kung baga sa grupong fraternity, yung para maging full-fledged sila, sasampa sila sa bundok para ibaptismo ng kanilang mga kadre, mga commander, at kung sino-sino pang mga walang hiya, mga anay na yan na nandiyan dyan, na sinusustentuhan ng kanilang mga mouthpiece front act legal front, na sa kasalukuyan ay yung isang kulot na batang chabing healthy, with all due respect sa mga healthy chubby dyan, pero totoo yun, nananaba na chachabi dahil sa tinatamasang grasya galing sa pera ng bayan. Alam naman na Kabataan Party List. Alam naman na may mga ebidensyang sila'y konektado, sila ay legal front, mouthpiece ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDFP. So kaya, ano pa ba ang gusto nyong patunayan para hindi nyo hulihin yan? Para hulihin nyo, yung mga hayop na yan. Hihintayin nyo pa bang marami pang kabataang masira ang buhay, mamanipula, ma-radicalize? Ang CPP, NPA, NDF, mga kababayan, mga katinig, walang pinagkaiba yan sa ISIS group. Yung talagang extreme terrorist dito, international terrorist group na ISIS. Kung nabalitaan nyo, mga kababayan, dito sa Europa, meron din dito, particularly dito sa UK, meron ditong na-radicalize na halos kasing edad din ng mga yan, mga minor de edad. 2 bata, babae, na ay nahanap ng pamilya, wala na. Yun pala, nag-train na, nag-transport na going to that area kung saan ang lungga ng mga ISIS. Doon, long story short, napunta na doon, binuntis nung mga membro ng ISIS, pinagpasapa, ginawa sigurong parausan. Di ba? Kinawawa, ginawang kasangkapan doon. Buntis ngayon, bumalik yung isa na sawi, hindi na nakasurvive siguro sa hirap na pinagdanasan nun. So yung isa nagsurvive pero buntis. Ngayon, in-strip siya ng UK. She's been stripped of her rights as a UK citizen. Pero kinakasuhan, alam naman po natin yung mga human rights na yan, ipinaglalaban kung sino pa yung mga tiwali, yun pa ang paglalaban. Anyway, balik po tayo dito sa napaka masalimuot at kawawang bata na nabiktima naman ng mga teroristang CPNP na yan na na-recruit nung nakaraang taon at ibabaptismuhan na, nag-immersion na, yun na, buti na lang nasa kote. Kung hindi, maghahasik na naman ng lagim yung mga yun. Mga biktima din po yun, sa totoo lang. Mga biktima din sila tulad ng mga biktima ng droga. No, nalilin lang sila. Ang problema dyan, sa totoo lang, sa aking pananaw, obserbasyon, assessment, sila ay may choice. Pero yung choice nila medyo limited or slim. Kasi bakit? Yung mga nang re-recruit po sa kanila ay talagang akala mo'y mga maaamong tupa. Minsan nga dyan ay mga pari pa eh. Minsan dyan mga guru pa. Minsan dyan yung mga tao pang nasa posisyon, kaya kung ikaw ay ordinaryong bata, kabataan, titingalain mo yung mga yun. I-idolize mo. So magiging makukondisyon yung utak mo, matitwist na yung utak mo hanggang sa i-agitate ka na nila. At saka yung isang pinipili ng mga hayop na yan, ng mga recruiter na yan sa teroristang NPA, NDF, CPP na yan, na ipinundar nga ni si Maria Sison Sumala, impyerno na sana ang kaluluwa, ay yung mga kabataang may utak pero at the same time idealistic, yung talagang may paninindigan, at yung karamihan may mga problema sa pamilya, broken family, yung may mga ganong estado
para madali silang malinlang, mapapaniwala, mamanipula at magalit. I-agitate yan. Pag na-agitate na, papasukan nila ng mga doktrinang lalaban sa gobyerno, hanggang sa talagang ma-radicalize na sila yung utak nila, hanggang sa pati ang pamilya nila lalabanan na nila. Wala na silang sasantuhin, kaya sasabihin pa nila na kaming mga anak ninyo ay hindi nyo kami pag-aari. Pag-aari kami ng sosyudad. Ganyan. Ganyan ang mismong binitawan ng Sara Ilago na yan, kung matatandaan nyo nung mga nakaraang taon. Na ang mga anak daw ng mga magulang na biktima ng pangre-recruit nila ay hindi daw nila pag-aari. Hindi pag-aari ng mga magulang. O kanino? Pag-aari nila? Hayop. So punta tayo dito mga kababayan, dahil ito'y napaka-importanting tingnan, panuorin at isipin natin, mag-reflect tayo dito, lalo na pagka yung mga magulang makapanood nito, dahil nga sa dapat hindi na to nangyayari. Ang tagal na, ilang dekada na ang lumipas, yung ideolohiya ng mga balikwat, mga hindot, mga hindi mo alam kung ano yung mentality, mindset, thought process ng mga yan. Siguro, yun nga ang sinabi ko, wala silang pagkakaiba sa mga ISIS, yung teroristang grupo. No? Kasi tumutsugi din yan, nagtatanim ng bomba. Kung maalala nyo, mapakita ko yun mamaya, yung si Kit Absalon ba yun? Absalon, na nadali ng landmine. At ang masaklap pa, pinuruhan talaga, sinigurado. Binanatan pa sa pinagbabaril pa. No? At ilan lang yun, isa lang yun sa mga biktima ng karahasan ng mga teroristang grupong yan. So wala tayong pwedeng ipagkaila na matakot tayong sabihin sila ay mga memro at mga salot sa lipunan. Wala silang pinagkaiba sa droga, mga salot, anay sa lipunan, sa bayan, sa kabataan. Sumisira sila at dapat silang mawala. Kung ako'y may isang wish at magic wand, yun ang una kong gagawin. Mawala, ma-disappear, ma-obliterate yung mga hayop, mga anay na yan sa ating bansa. Kasama nyo na, obviously, first and foremost, yung mga walang hiyang kongresista, mga legislator, mga politikong nakikinabang, ginawang business, ginawang gatasan ang ating bayan, ang kaban ng bayan. So bago po tayo mapalayo, panoorin po natin ang isa sa lumitaw sa balita kung saan nung mga panahon, para patunayan ko po na hindi tayo gumagawa-gawa lang ng istorya dito, ay papakita ko po kung bakit ko nasabing si Galvez ang isa sa dahilan kung bakit nagkawindang-windang na ibalik na naman ang lakas, ang peace talk na sinasabi ng mga teroristang grupong yan. Asan na ba yun? Bakit nagkaganito? Pasensya na ha. Tingnan po lang natin sandali. Yan. Ito po. Ito po yung hindi. Totoo po ito. Hindi po ako naggagawa-gawa lang ha. Opo. Ito. Ayan. Pakinggan po natin dahil ito, simula nga po, maliban sa tinagurian na ang administrasyon ni Bangag is the start and the rise of the oligarchs again. Except oligarchs, it is also the rise of the leftist communist of the Philippines. Walang iba yang kundi ang mga teroristang yang tinaguriang international terrorist. Recognize po yung mga hayop na yan. So kaya ito si Galvez, nakabinete pa naman nun dati ni Pangulong Duterte, terang siraulo din.
So buti na lang napawala na to. At sa ewan ko kaya magkano kaya? Yan ang tanong. Tatanong lang tayo mga tinig. Magkano kaya ang cash sunduan? Democratic Front of the Philippines agreed to revive peace talks. This 6 years after the administration of Rodrigo Duterte walked away from the negotiation table. Resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DF. The announcement comes days after Marcos granted amnesty to rebels. In July 2016, then President Duterte declared a ceasefire with the New People's Army. The following month, the Philippine government began formal peace talks with the NDFP in Oslo. In November 2017, Duterte formally terminated the negotiations. The Philippines has Asia's longest-running communist insurgency, with over 5 decades of conflict between Philippine authorities and the NPA. Yan. So, para ko lang po ipakita sa inyo na dahil nga po dyan sa hayop ng Galvez na yan, ay nabuhayan muli yung mga anay, mga daga, yung mga nalinlang, marami na namang nalinlang. Yung mga nandinlang nun, nalinlang sila na hindi na sila makaalis sa grupong kilusan na yan. Kaya sila naman ang nanlilinlang, nang re-recruit sa mga kabataang marurupok, vulnerable, mga mahihina pa yung pagintindi sa realidad sa buhay. Kaya madali silang malinlang. Sa suma total mga kababayan, mga tinig, kaya ang naging resulta, sa sinabi ko nga kamakailan, mayroon na namang nabiktima. At ito ang isang Phil-American. May tao. Tayo. Okay, we're here. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal. What's your surname? What's your full name? Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? Okay. Tulungan niyo. Okay, you cooperate with us. Careful. Tingnan niyo po ang kalagayan, itsura, estado ng batang yan. Kawawa naman. You go with them. Butot balat. Siguro ilang taon nang hindi naliligo yan. Ginawa pa sigurong para usan yan. Bakit? Paano ko po nasabi? Kasi mismong mga survivor, yung mga tumiwalag, yung mga lumabas, ang nagsasabi niyan na pagka babae ka, gagawin kang reyna, kung hindi reyna, para usan. Kaya nga nung pagka may na-raid o na-confiscate na mga gagamitan ng mga CPP, NPA na yan, ay may mga condom, contraceptive at kung ano-ano pa. Patunay lang na ginagamit yung mga babae, ginagawang parausan nga. Kinakawawa ng mga cadre commander nila. Binubuntis pa yung iba. So, yan ba ang gusto ng mga kabataan natin, nakakahinatnan? Tingnan nyo na lang itsura nito. Filipino-American pa. O di sana kung ito'y for sure may pamilya yan at hinahanap yan. O panoorin natin yung istorya niyan. You go there, Chantal. On the open area. There, you wear your slippers. Bigyan niyo ng pagkain. You eat. You just wear that. Kainin. You eat first. Kawawa, no? Para siyang basahan. Siyempre. Ikaw ba naman? Chantal, you eat.
manirahan sa bundok. Yung isang squad mag-scour. Mag-scour yung isang Kung squad. wala sa Baka sarili, may mga, ano pa daw dyan, may mga baril-baril. aligaga, butot balat, lumuluwa na yung mata. Siguro hindi na kumakain po. Kinakain siguro yun po. Tae. Tae din nila. Ba't ka napunta dito, Chantal? Why did you come here? Not really my boyfriend. He's a what? Fling? So, pumunta daw siya, mga kababayan ko, sumama sa boyfriend, pero hindi raw niya boyfriend, playing lang. So, nalin lang din siya ng playing niyang boyfriend. So, kaya kayong mga kabataan, lalo na yung mga magulang, paalalahanan niyo po yung mga anak ninyo na huwag magpapalin lang sa playing o sa mga boyfriend nila kasi hindi nila alam baka yun ay isa ng membro ng mga teroristang grupong yan. Wala po yung pinipili. Bata, matanda, lola, lolo. Tingnan nyo, ma'am. Ewan ko kung maabot pa natin ng oras. Pakita ko sana sa inyo kung gaano. Pati yung mga matatanda, NPA pa rin, terorista pa rin, nasa bundok pa rin. Kasi po yan, kung ikaw ay teroristang grupo, NPA ka, sumampa ka sa bundok, i-obserbahan ka, titingnan ka, i-assess ka, kung ano yung kapabilidad mo, abilidad mo, kung may potential ka, may utak ka, gagawin kang legal front nila. Tutustusan ka, pag-aaralin ka, pabababain ka sa urban area. Kung talagang maging progresibo ka, yan ang kakahinatnan mo, magiging katulad ka ni Sara Ilago, ni Rene Co, yung kulot, ni Castro, ni Brusas, ni Sarate, ni Tede Casino, ni Sator Ocampo, at sino pa bang nakaligtaan natin? Marami pang iba yan. Yung si Conte, yung attorney, kasi lahat ng mga ahensya ng Pilipinas, hopefully I am wrong, na pati siguro ang Armed Forces of the Philippines, pati na ang PNP, ay na-infiltrate na ng mga teroristang grupong yan. Baka, very likely, posible, probably, talagang na-infiltrate na yan kasi kung mapapansin nyo po mga kababayan, mga katinig, pag meron yung operasyon, yung mga armed forces natin, nakakaligtas yung karamihan. So, ibig sabihin, may nagtitimbre dyan na galing sa loob, yung rat, yung daga na pinag-aral nila, tinustusan nila para maging membro, makapagtapos ng pag-aaral, maging police, maging armed forces, maging PMA pa siguro, maging doktor, maging guro, maging pare. Kasi may mga paring naging membro ng teroristang grupo na yan. Based on true event history ng Pilipinas. Kaya walang pinipili yan. Kaya kayong mga magulang kayo, mga may mga anak, lalo na yung mga kababaihan, titingnan nyo, maging vigilant po kayo. Huwag po kayong pakakampante, pakilinyan, kapanatagan dapat ng loob. At the same time, sinusupervise nyo araw-araw, regularly, yung mga anak ninyong mga minor de edad at yung mga nag-aaral, lalo na yung mga malalayo na lugar na piniling mag-aral sa Manila o kung saan ang sikat na paaralan. Kasi yan ang tinatarget ng mga nang re-recruit na yan. So ito, isa na lang to sa halimbawa, no? Ito naman nalin lang ng kanyang playing na boyfriend daw. Boyfriend na playing pa. So kaya kawawa naman. Napangakuan siguro na kung saan pupunta, o iyan, nabudol din siya tulad ng mambubudol din sa Malacanang. Nabudol din yung mga nagpabudol kaya nagkawindang-windang ang Pilipinas.
Why did he take Oh, you? good Why luck. did he take you here? In Mindoro. What's his purpose? Hindi po ako galit. Emotional lang at passionate Family? lang tayo sa sinasabi natin. Yun ang gusto kong ipaliwanag. Hindi po ako high blood, no? If you don't trust him, then why did you come Goodness with him? me. I thought I could trust him, but he didn't treat me like Ah. a family. You tell us the truth. We're trying to help you, so you better tell us the truth, okay? Why did you come here? I'm embarrassed. Why? What are you embarrassed about? I came here for a boy when I should have been with my family. Kawawa naman. Okay, it's okay. You eat first, you eat. Kawawa naman. Wala siyang magawa mga babayan. Mga katinig, excuse me. Kung baga nga ay natrap na to, itong mga kabataang to. Pagka kasi, halimbawa, pinangakuan ka, ito, yung mga pre, mga kaibigan, mayroon tayong pagpupulong. Sasabihin lang nila ganun. Isang simpleng pagpupulong lang yan. Huwag kayong mag-alala. May libreng pagkain, may accommodation. Tapos pupunta na sila sa isang lugar kung parang ano yan, planado lang. Laging obviously planned yan, an organized group. Kaya lahat ng group, sistematiko yung proseso niyan para lang matrap nila yung mga kabataan. And then, kung ikaw naman ay kabataan, mahina yung loob mo, ay putrages na punta tayo dito, sarap. Daming grupo, daming kaibigan, mga bagong mukha. Ang problema, magsasalita na yung pinaka-commander nila, okay, ganito na. Dahil napunta kayo dito, alam niyo na yung lungga namin at yung mga doktrina namin pinagsasabi sa inyong kabulastugan kasinungalingan, di na kayo makakatras. Wala na kayong pupuntahang pabalik. Pag bumalik kayo, umatras kayo sa kasunduan nating panunumpaan ninyo, ay mapapasama ang inyong lagay. Hindi lang kayo, pati ang mga pamilya ninyo. Tatakutin na, i-intimidate na, aabusuhin na. O warang ng buhay. Pero kung halimbawa may potential siguro, pag-iingatan. Kung matalino kang tao, iingatan ka dun. Pero kung mga wala namang laman yung utak at gawin lang na parausan at tagahawak ng sandata, nanlalaban lang, ayang mga ganyan, kawawa talaga, kawawa. So ano pa bang ginagawa ng administrasyong bangag na to? Wala. Siyempre walang gagawin kasi nakikinabang din sila at isa pa, paalala ko po sa inyo. Ang administrasyon na yan, nag-exist yan, isa sa mga butante niyan ay yung mga makakaliwang grupong yan. Kaya yan, nakadagdag yan sa boto at ginawang patron yan para sila ay mag-survive. Kasi alam naman nila, napapanigan sila, bubuhayin sila. Kung sakaling Duterte yung naging presidente at hindi yung si Marcos Jr. na yan, sigurado yan, ubos na yan mga anay na dagang yan, mga salot na yan. Wala na yan. Dahil lugmok na yan, gumagapang na yan, konti na lang ang natitira sa mga yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nabuhay na naman ngayon. Shout out Galvez, General Galvez. Ikaw ang isa sa mga dahilan at yung amo mong hinayupak na bangag na yan, kaya nagkaroon uli ng lakas dahil sa pistok niyong bugos budol. So, you came here December 27, ever since you were here na. So, when did you go here? January 31st. December 31st? December 31st? You ran away from him? No, January 1st. Because it was the morning when we got into a fight.
And so I thought I could just walk away. But I got lost. Mm. I got lost here. Pero, bilib din ako dito sa batang to. Bakit? Kasi, kung ikumpara mo sa ibang mga kasamahan niya, siya nakaisip, may utak. Isipin mong sumod dun sa lungga. Ha? Oh, pero yung iba nadali, napuruhan na tsugi. Walang utak. Oh, well, minalas lang po siguro. With all my condolences sa mga pamilya nung nasawi, nakikiramay po tayo. Pero kaya, this is a lesson to learn. Maging salamin na to para wag nang mangyari sa mga susunod pang araw, sa mga kabataang nating nandyan pa sa katiwasayan, sa kalayaang nandyan sa inyong mga piling. No, na nag-aaral, may mga pangarap. Pag yan napasok na dyan, wala na, warak. Pati kayo apektado. Kaya maging vigilant kayo, maging alerto po kayong mga magulang. Do you have cellphone in you? Ito lagayan niya sa nakuha doon. Sama na po yung Doon sa kanya, butas na. You have your cellphone with you? Hanapin siya. I-check niyo daw. Wala doon. Kawawa na itong batang to. Hindi dapat na dyan yan. Dapat yan nasa, okay, yan na, inulit lang nila. So yun po, ang sinasabi ko, dapat wala yan sa lugar na yan. Dapat yan na sa loob ng paaralan, nag-i-enjoy sa pagiging teenager, sa mga kaibigang maayos na kaibigan, lumalabas, ini-enjoy nila yung kabataan nila, hindi dyan sa bundok, kung hindi pinapahirapan, ginagahasa, ginagawang parausan ng mga commander na hayop na yan. Pero meanwhile, sa kabilang dako, while nagkakaroon ng putukan na naging biktima sila ng kung ano-anong masamang elemento dyan sa commander nila, kadre nila, at natatamaan sila ng bala, yung mga nang-recruit sa kanila, yung mga legal front nila, yung mga mouthpiece na nandyan sa kamarang House of Representatives ay nagpapakasasa. For example, if I'm not mistaken, yung si Teddy Casino o si Sarate ata yun, na may mga anak pang pinag-aaral sa ibang bansa sa Europa, dito sa Europa. Pinag-aaral, nagtatamasa ng sarap sa buhay. Samantala yung mga recruit nilang yan, yun na nga, ilutin pa natin, kinakawawa, in other word. No, in simple word. Wala nang malinaw na kinabukasan. Warak na. Wala na yung pangarap na maging kung ano man ang gusto nilang maging sa buhay nila. Pati yung mga magulang nilang nagsakripisyo ng utang sa kapitbahay, ng utang sa mga pinsan, kamag-anak, at nagbenta ng pag-aari, ari-arian, bahay, kalabaw at kung ano-ano pa para lang tustusan yung pag-aaral sa Manila o saang mga universidad. Pero winalang hiya, nirecruit, nilinlang, minanipula, pinangakuan, na-radicalize, pinaasampa sa bundok, na biktima, ginawang parausan. Yan, nasukol ng mga militar, it's a collateral damage. Yan lang namang yung bala, ilagan sila. Hindi sila iilagan ng bala, sabi ko nga collateral na lang sila, mga biktima sila. Yung dapat niyang tirahin at ipakulong yung mga nandiyan dyan, yung mga recruiter ng mga front act ng mga teroristang yan. Yung mga tulad ni Teddy Casino, ulit-ulitin po natin kasi dapat wag po natin kalimutan yan mga babayan. Si Teddy Casino, si Brosas, si Castro, Franz Castro hindi yung isang Castro, yung broadcaster. Si Sara Ilago, si Kulot Renico, si Raulo, kilala niyo yung mga pinagsasabi ko, kung nasubaybayan niyo yan, I'm sure, for sure, kilala niyo po.
At yung isa, sino pa yung nakalimutan ko, yung isang lumad. Dapat sana pinaglalaban niya yung mga nasa tribo niya. Pero kisali pa siya dyan sa mga hayop na yan. Kalimutan ko yung pangalan nun. May anak din yun na nasawi. Anyway, so yan lang ang ipakita natin sa bandang yan. Dahil napaka-importanteng ay pag-isipan, mag-reflect lahat ng makakita nito. For sure, sabog na tong news na to sa bansa. Lahat halos siguro nakakita na. Ang importante dyan, ma-educate, maging aware lahat. Bata, matanda, lalo na yung mga magulang. Opo. So, ito naman, pakita natin kung gaano po talaga kasama ang mga hayop na teroristang anay na sumisira sa ating mga kabataan, sa bayan natin, mga extortionist. Yan, yung mga gusto nilang ginagawa, yung mga favorite nila, nag-extortion sila, kinikilkilan nila ng pera yung mga taong, mga business. Pagka hindi nagbigay, susunugin yung mga aparato, mga equipment, babanta ang tsugihin. Lahat-lahat ng kasamaan, mga demonyo yan Kasi wala nga yung Diyos. Walang mga Diyos yan. Sino yung nagsabi nun? Si Josemaya Riasison o basta, mayroong nagsabi niyan. And I'm 100% sure na walang Diyos yung mga hayop na yan. Mga demonyo nga yan. At lahat na in-infiltrate niyan. Sabi ko nga, hopefully I am wrong. Sana hindi na infiltrate yung Armed Forces of the Philippines pati yung mga PNP. Pero yung mga nandiyan dyan, mga doktor, nurses, marami na yan. Na-infiltrate na yan. So, hindi ninyo alam, katabi nyo ay NPA, kaya mag-iingat po kayo, maging vigilant po kayo dyan. Mga terorista po yan. Okay? So, ito pakita natin kung paano pinatay, sinugi ng mga teroristang yan yung isang pamilya, hindi pamilya, yung magulang ng isang bata sa harap mismo. Lakas loob na ibinahagi ng isang anak mula sa Negros Oriental ang kwento ng pagpatay ng mga miyembro ng NPA sa kanyang mga magulang. Isa lamang ito sa mga aktibidad ng makakaliwang grupo na lubos na kinukundina ng pamahalaan. May ulat si Eunice Samonte. Sa mga litratong ito makikita kung gaano kasaya ang pamilyang Lubay. Consistent honor student ang mga Isipin mo yan. anak at kontento sa payak na pamumuhay sa Negros Oriental. Pero abang ito ay mananatiling alaala na lamang. Naot, inyo ramin, gairan. Kung mga mangod, kag may pagkain. Pinatay kasi ng NPA sa harap nilang magkakapatid ang kanilang mga magulang. Ayon sa anak nitong si Rizalyn, pinagbintangan ng NPA na traidor sa kilusan ang kanyang ama at nang sumaklolo ay binaril naman ang kanilang ina. Balik kong nagpatay ang papa o gitiro po sa mama. Buwan ng Marso na magkaroon ng engkwentro sa Kawawa pagitan ng naman. gobyerno at ng NPA na nagresulta Kawawa sa naman. pagkasalig ng 10 NPA sa lugar. At ang mga magulang ni Rizalyn na pagbintangan na asset ng militar. Sila ang mga biktima na hindi pa rin matapos-tapos na 5 dekada ng pakikipaglaban ng NPA sa gobyerno. Sila ay nagpapanggap na sila ay kaibigan ng mga mararita. Subalit, ang totoo'y sila ay gumagamit sa mga maralita para sa isang walang saysay at makasariling ideolohiya. Sa ilalim Tumpak. ng Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakasaad ang whole of a nation approach para masolusyonan ang problema sa insurgency. Kabilang na dito ang pagbibigay ng bagong buhay sa mga rebelde na nais magbalik loob sa pamahalaan. It is the role of this government to really defend and protect the most helpless among us and the state. Sa Senado naman, ilang senador na rin ang nagsusulong na maisabatas ang pagsasakriminal ng red tagging. Sa ilalim ng Senate Bill So ito, yan lang portion na lang, talagang yan. Noon, pinapatunayan talaga na pinupulbos na yan. Talagang really dedicated, committed yung pamahalaan ng ating mahal na Pangulong Duterte noon para tapusin na yung dekadang ideolohiyang bulok ng mga teroristang yan. Sa nga pala, si Pangulong Duterte, ewan ko kung nasabi ko na to, baka paulit-ulit ako. Pagpasensyahan nyo na po.
Dati po yan na malapit sa mga teroristang CPP, NPA na yan. Pero hindi po ibig sabihin member siya. Nagkataon lang na parehas yung kanilang perspektibo, yung pananaw. Sosyalista po yan si Pangulong Duterte. Ayaw niya ng mga oligarko, ayaw ng imperialistang nandiyan ngayon na maya pangalanan natin. Kaya mayroon siyang connection, kaya nang kausapin, puntahan, akyatin yung mundok, kung sino mang may atraso, pwede nang pakawalan, pakiusapan yung mga nandun, pakawalan niyo yung mga pulis na yan, etc. etc. Kaya ganun siya kalakas, kaliwa, kanan, gitna, ganun ang ating mahal na Pangulong Presidente. So, sinasabi ko po yan kasi baka yung iba sabihin, yan si PRRD nga, ano rin yan, member ng NPA, terrorist. No, magkaiba po sila. Kaya nga nung naging presidente yan, pinangakuan, hindi lang pinangakuan, binigyan ng posisyon yung mga kadre, ginawa ng kabinete, member ng kabinete nila. Ang problema, isa dyan si Redon yung representative na ngayon na si Redon. Naging kabinete, ayan if I'm not mistaken, pero sinalaula niya yung posisyon. Pa-travel yung gagong yan. O kaya tinanggal, binaklas siya, anay siya. Nabuti na lang natunugan ni Pangulong Duterte. Kaya yan, wala. O kaya galit na naman yung mga hayop na yan, yung Redon na yan. Ganyan na lang yan yung galit niyan. Siyempre, personal vendetta niya kay Pangulong Duterte. Ganyan yung mga yan, mga manlilin lang yan, mga wolf in the sheep clothing. Yung mga kunyari maaamong tupa, napakatamis magsalita, pero mga hudas, demonyo, diablo, kumbaga. No, ganyan kasama yung mga yan. Kaya dapat tama din natin yung adjectives o yung pangalan. Sila ay mga mapanlinlang, namamanipula, nanloloko, nanggagago, lahat na ng kasamaang pwede nyong maisip to the highest point. Sila yung mga yan. Wala silang pinagkaiba sa mga sindikatong drug lord at mga narcos. Wala silang pinagkaiba. Pare-parehas yung mga yan. Parehas ang epekto niyan para sirain ang bayan, ang kabataan. Ganyan lang po yan. So yan, isa lang yan sa biktima at ito pa, yung sinasabing sakit, saan na yun? Sakit Absalon, yung nadali ng AED, ng bomba ng mga yan at inamin mismo. Bukod sa pinasabugan po ng landmine, itong kawawang mga biktima ay pinagbabaril pa po ito ng mga teroristang grupong ito. Sa nakuhang autopsy report ng UNTV, bukod sa mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, nagtamo din ang tama ng bala ng baril sa kanyang kanang mata si Kit Absalon, ang university athlete na napatay ng komunistang grupo sa Masbate. Habang sa kanang balikat at kaliwang hita naman, ang tama ng bala ng baril na nakita sa union leader na si Nolven Absalon. Nais ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Major General Edgar Arevalo na isuko na lang ng Communist Party of the Philippines New People's Army ang mga salarin bukod sa mga ipinangakong hakbang. Ang ginawa nila, Yusek Rocky, ay isang malinaw na krimen. 3 batas ang kanilang nalabag, yan ay naglalaan ng mabigat na kaparusahan. Dapat po isuko nila yan, hindi po maaari na reprimand lamang. Kailangan pong managot sila sa batas ng ating bansa at hindi po sa kanilang sariling regulasyon. Kabilang sa naghihintay na kaso laban sa mga ito ay ang murder, paglabag sa anti-terror law, at international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Sinabi pa ni Arevalo na hindi rin uubra ang suwestyon ng Makabayan Bloc sa pamilya ng biktima na dumulog at magsampa ng reklamo sa Joint Monitoring Committee o JMC. Wala na pong Joint Monitoring Committee sapagkat ang Joint Monitoring Committee or JMC ay kaugnay lamang po yan sa isang peace negotiation na ongoing. Matagal na pong tinapos ng ating pamahalaan, ng ating Commander-in-Chief
ang usapang pangkapayapaan dito sa mga teroristang grupong ito. Pangako ng AFP sa pamilya Absalon, bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang kaanak sa kamay ng mga teroristang NPA. Leia Ilaga. So, ganyan ka brutal, ganyan ka demonyo yung mga teroristang CPP, NPA na yan. NDF, wag po nating kakalimutang i-connect yun, isama yun. Yung mga NDFP, yung National Democratic Front of the Philippines, kung saan nandiyan dyan yung mga paulit-ulit nating sinasabi. Sa ngayon, currently, si Sara Ilago bumalik na naman sa pagiging representatives. At yung isang kulot na si Renico. Yang Sara Ilagong na yan, imbis na ito kasing si Garcia ang COMELEC chairman na tang hayop na to, imbis na iloklok yung Duterte party list, dinisqualified, ginawan ng butas, at ipinalit yung party list na Makabayan Black na nawala na yan eh. Makabayan Black o Akbayan? Kung saan si correct me if I'm wrong mga bata, katinig, mga babayan. Pero yan po ang ilan lang sa karumal-dumal na ginawa ng mga hayop, anay, salot na teroristang grupong yan na hanggang ngayon hindi hinuhuli ng mga sabagay. Bakit uhulihin? Ay nakikinabang sila, pinakikinabangan nilang isa't isa. Ito panoorin natin. So kasi yung isang to, excuse me, bubulbul tayo. Ito yung magulang ng biktima nung kamakailan lang na nangyari. Okay, panoorin po natin to. Puntahan mo doon sa boarding house, sa door niya, baka ako natutulog lang na hindi niya... Balik natin po ng bahagya kasi hindi ko na pala so pasensya na. Sorry po. Sa bundok, tapos iniwan nyo. Tapos ngayon kayo pa may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinibuhan nyo ng pangarap. Kami yung ninakawan nyo. Bakit po kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yon. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganan ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Tama. Kasi kasama mo pa sa picture. Naghiya ka. Yan. Yan lang yun. Yung portion lang po yun ang pakita natin kasi mahaba po yun. I-search nyo lang po yan sa Google, sa YouTube kung gusto niyo pong panoorin yung kabuuan. At ang importante pong mensahe dyan ay talagang naghihinagpis po ang mga magulang dahil sa mga nangyayaring na naman yan. Paulit-ulit na lang. Hindi na natuto, hindi na natutuldukan, marami nang nabiktima noon hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. At marami nang for sure, it's another year, magre-recruit na naman yan ng mga kabataan, yung mga marurupok, yung self-esteem, yung madali nilang madinlang mamanipula, maradicalize, mag-groom, mapangakuan, and then mapapasampa na naman nila yan. I think twice silang sumasampa. And then yung pagsasampa, yung anibersaryo ng pagpundar ng grupong yan, December 26. So kaya dapat yan sinitsyempuan talaga ng mga otoridad para hindi sila matuluyang mabaptismuhan, maging full-fledged na membro. So kahit na nagiging aktivista pa lang, dapat minamatsyag. Magtrabaho po kayong mga pulis. Kayo. Lahat ng mga pulis dyan, mga nandiyan dyan sa urban area,
kung saan yung mga aktivista ay aktibong nagrarally-rally. Yun po ang matyagan nyo. Magtrabaho po kayo. Ito, tingnan po natin uli yung iba pang mga biktimang mga magulang ng biktima. Ito po ay binabalik tanaw lang natin. A few years ago lang po ito. Ito 6 years yung isa, 3 years o 2 years ago. Pero napaka-relevant pa rin po nito kasi hindi po yan magmamaliw, hindi po yan maluluma, hindi mawawala yung sakit na naramdaman ng mga biktima na magulang na yan. Yung mga anak nilang nawala at nakakulong. So kaya dapat alalahanin, huwag po nating ibaon sa limot yan. Full time na nga daw siya sa anak bayan. Tapos nung nalaman niya na nagsumbong ako sa PNP at saka sa school, ang sabi niya po sa akin, kalaban na daw po ako. Isipin ko daw wala na akong anak. Lumuhod ako sa anak ko. Sabi ko, kasi hindi pa ako, nagugunahan pa ako nun eh. Hindi ko naman alam yung mga ganyan. Sabi ko na, ayusin natin kung may problema ka sa akin, sa amin, ayusin natin. Sabi niya hindi. Kalaban na daw ako at mag-full time na daw siya at ayaw na niyang mag-aral. Pagka po kasi na-radicalize na groom na manipula na mind conditioned na yung kanilang mga isipan, yung mga batang yan. Tingnan nyo pati magulang kinalaban na itinuring ng kalaban. Ganyan kademonyo yung doktrinang isinasaksak sa mga isipan ng kabataan. Sinong mga sumasaksak nun? Yung mga tulad ni Sara Ilago, ni Brosas, ni Franz Castro, ni Teddy Colmenares, ni Teddy Casino, at si Colmenares. Yung mga legal front dyan, yung mga NDF member, yung mga party list nila na konektado, Gabriela, Makabayan Black, Kabataan Party List, Akbayan, lahat ng mga yan, marami. Mamaya pakita natin yung video ni Jose Maria Sison na mismong siya ang nagpangalan sa mga party list na talagang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, pamamahala at nagiging galamay para mag-recruit, magpalawak ng kanilang grupo. March 10, lumayas po siya. Nag-iwan po siya ng sulat. Yung sulat po na iniwan niya sa akin. Parang masama-sama ko na dinurog po niya yung puso ko. To the point po na sinukat ko din yung pagkananay ko. Kayong mga kabataan na nalilin lang dyan, mag-isip-isip din kayo. Kaya nga kayo pinag-aaral para maging matalino, maging wise kayo sa buhay, maggamitin nyo yung utak nyo para unang-una, huwag magpalinlang sa mga hayop na yan. Huwag maging suwail sa mga magulang. Huwag nyong labanan ng magulang nyo. Tulad ng ginawa dito sa isang napaka kawawang magulang na to. Tinurin pang kalaban ng anak. Pero biktima nga lang din yung mga kabataan. Kaya talaga pare-parehas silang binibiktima ng mga anay na yan, na recruiter na yan ng teroristang yan. Diba? Halos mag-commit po ako ng suicide. Kasi iniisip ko wala akong kwentang ina. Pagkatapos kayong kandungin sa 9 na buwan, pinaghirapan kayo ng ina nyo. Ito ay napaka-emotional na parte, no? Inalagaan kayo 9 na buwan sa sinapupunan, ipinanganak kayo, halos matay na yung magulang nyo sa kakaire para mailabas lang kayo sa mundo. No? Tapos gagawin nyo yan, magpapanilang lang kayo, tapos kakalabanin nyo pa yung magulang nyo. Asan ang hiya nyo? Sana'y matauhan po kayo, kayong mga kabataan na mga anak ng mga magulang na siguro may pinagdadaan ng ganyan. Maimpog nyo yung ulo nyo, matauhan kayo. Ha? Nakita po akong post sa Enlightened Pinoy na andun po siya, nasa harapan, may hawak na placard. Naawa ko sa kanya kasi nakatinelas lang siya, tapos ang dugit-dugit ng ting. Pag kinakausap po namin siya, lagi po siyang nagdadabog. Ibang-iba na po yung ugali niya kasi po dati.
Yan po kasi mga kababayan, mga katinig, kung hindi nyo napanood yung ibang detalye ng nakarang mga news nun, na ang iba daw po dyan, hindi naman daw lahat, pero yung iba talagang nai-involve na rin sa droga para lang makasurvive sila sa bundok, manatili silang bulatlat ang mga mata nila, alerto, nagdodroga na din daw po ang mga hayop na yan. Yung talagang mga pinanindigan ng maging full-fledged na terorista. So pati droga, pinasok na rin ng mga yan. Sindikato na rin. At mga protektor ng mga oligarkong bumubuhay sa kanila. Totoo yan. O tanungin niyo po si Ka Eric. Totoo yan. And nung pagising ko po nung SONA po, June 22, sinabihan na po siya ng ama niya Sunday night na, huwag ka nang umating dyan sa mga sa ganyan kasi napapansin namin nag-iiba na ugali mo. Dapat kung may aatin ng kaganyan, pengi kami ng katibayan kung saan kayo pumunta or ano yung mga pinag-aaralan nyo. Walang pinapakita yung organization nyo na yan, hindi kita papayagan. Yun po ang sabi ko. Pagising ko po ng 22, SONA po yun, madaling araw po yun, cancel po ang pasok sa Quezon City. Pagtingin ko pa sa higaan niya, wala na po siya. Nandoon po ako sa SONA. Nandoon po ako, kitang-kita ko po kung ano po yung ginagawa po yung nandoon yung mga nagrarally. Sabi ko, hindi ito eh. Hanggang sa nakita ko po sa gilid yung anak ko, andito po sa may gilid, malapit po sa UNTV na van. Andiyan po yung mga kasama niya, mga nakakulay red na mga anak bayan. Bigla ko pong hinila yung anak ko. Yung anak ko po, nagpupumiglas pa po siya eh. Tahimik po siya. Ang hirap po namin siyang convince na sumama po sa amin. Ang dami po namin masasakit na mga salita na mga pagmumura na ibinigay niya po sa amin. Ito po yung katibayan na nandun po ako sa SONA. Nakuha po namin siya. Nakuha ko po siya. Ayaw niya po sa amin sumama. Ito po. Ito po yung papa niya. Pinangangaralan po namin siya. Tapos ito naman po, yung mga kasama niya po. Ayan po. Hindi ko po pinaharap na maging ganito yung anak ko. Kasi mag-iisa ko lang niya. October 22 ng gabi, naligo siya ng maaga. Tapos, parang iba po yung kilos niya. Kasi alam ko po, hindi yan naliligo ng maaga. Kasi magdamag po yung gising eh. Hawak lang po niya yung cellphone, hawak niya yung laptop. Hindi ko alam kung anong pinagagawa niya. Anong mga tinatype niya. So, pagdating ng 4:45 to 5, nagising po ako. Una ko pa talagang tiningnan siya. So pagising ko tiningnan ko yung kwarto niya. So wala na po siya. Ginising ko yung mga kapatid niya. Yung pangalawa ko, ginising ko. Sabi ko, asaan si ate mo? Sabi niya, hindi ko alam mama. So, ginising ko yung pangatlo ko. Tinanong ko sa kanya kung saan si ate mo? Sabi niya, hindi ko alam mama. So ang ginawa ko nung time na yun, umiyak na lang po kasi sobrang sakit. Sir, ang anak ko po'y bali, 1 taon na po sir, wala kaming communication. 1 taon na pong mahigit hindi umuwi. Last pong uwi niya is May 7, as gabi. Umuwi din po kinabukasan ng umaga. Hindi na po siya umuwi muli. Hanggang sa ngayon, sir. Wala rin po kaming communication kahit chat or text or ano man lang. Sa probinsya po kami, lagay po ang loob namin ng anak namin ay safe at maganda po namang eskwelahan ng amin na pa-enrollan. Ang hindi lang namin alam na meron palang organisasyon na ganyan sa paaralan. Hindi po namin alam kung bakit kailangan ng mga anak namin laging nasa rally. Ipinaglalaban kung anong meron sila. Pero wala po yun sa aming pagkapalaki. Hindi po namin pinalaki ng gano'n ng ano. Hanggang sa SONA ng 2018, SONA, nawala na naman siya. Sabi niya, papasok siya. 1 week na naman siyang nawala. Naghagilap na naman ako kung saan ako naghagilap. Lahat ng mga kaibigan niya ayaw sumagot sa akin. Tinext ko yung Dayan Rala. Ayaw niya sumagot. Inano ko ang nanay niya.
PUP din po yon. Yung nanay niya ang sumagot. Ang sabi daw, makikita ko daw ang anak ko sa Gab Hall, Gabriela Silang Hall. Nandoon ko nakita ang anak ko, kompleto sila, may lutuan, may higaan, may electric pad. Doon nag-i-stay ang anak ko. Imagine mo, wala na po sa PUP anak ko. Nandoon pa siya nag-i-stay. Doon sila natutulog. Tapos nakita ko, lumuhod po ako sa harap niya. Sabi ko, sige papayagan na kita. Mag-rally-rally. Kasi kala ko rally lang talagang anak bayan na yan. Sige, sabi ko, lumuhod ako, mag-aral ka lang. Papayagan na kita dyan sa pinaglalaban mo kung ano may pinaglalaban mo. At ayun, ayaw pa rin yan sumama sa akin talagang. Sabi ko, sino ba ang leader niyo dito? Well, ayaw nilang magsagot. Ang dami na doon. Kasama nga po yung anak ni Ma'am Antoniana na doon pa. Hindi pa nawawala si Tricia. So yan. Di ba? Ang sama, ang sakit, nakakadurog ng puso. Oh. Ito, dito naman binakbakan, binanatan, binalatan ng buhay ni Pangulong Duterte, yung isang membrong sa legal front nilang kundi walang iba kundi si Taeng Pagmumuka, si Zarate. Panoorin po natin. Isa lang ito para at least mapukaw ang ating mga damdamin ng isipan natin na merong mga taong ganyang lumaban noon para tugisin, lipulin, tapusin ang mga grupong teroristang yan. No? Huwag po nating kakalimutan ang taong to. Ikaw siguro. It's you. Alam mo sa totoo, Zarate, pag nakita kita TV, para akong nakakita ng tae na para akong nakakita ng tae na Pag nakikita daw niya, para siyang nakikita ng tae. Totoo naman talaga. Tingnan niyo kasi yung pagmumukha ng Zarateng yan. Ang may parang itlog na may balabas. Pero kay Pangulong Duterte, para siyang tae. Para siyang tae, pag nakikita, para daw siyang nakakita ng tae sa telebisyon. Lakas talaga ni Pangulo. Kaya naman ang galit ng mga hayop na yan sa kanya. Sinikmura niya, inapercut niya, pinaluhod pa, tinadyakan. Yung baga, metaphoric expressional lang to, no? Tinadyakan, pinabali-baliktad, dinurog na, pinong-pino, sinunog pa. So talagang obliterated na sana ang mga hayop na teroristang grupong yan kung nagtuloy-tuloy lang yung pangako na pangbubudol ng administrasyong Marcos na yan na continuity daw. Instead na continuity, ibinalik nila yung peace talk. O kaya buhay na naman ngayon mga babayan. So ano pa? Good luck po sa inyo, sa mga nagpabudol. Kasalanan nyo po yan. Yung mga nagsisi na, patawarin na natin. Pero yung mga hindi, namnamin nyo ang pait na dulot ng administrasyong bangag na yan. Yung tandem ng Marcos, Romualdez at Araneta. Namnamin nyo ang sakit, pait, kriminalidad, talamak na droga, korupsyon ng bansang Pilipinas. Dahil ibinoto nyo ay mali. Kung sana siguro binoto nyo lang si Lenny, mas okay pa. Magagtsagaan nyo na yung lugaw. Oo. Ay, no. So ito naman, ito'y talagang wala nang katapusang pag-aamin na pilit nilang tinatanggi na hindi sila kasama, hindi sila kasamahan sa kilusan. Pero ito mismo, umamin na to. Si Teddy Casino at si Castro, at si Castro nga, na convicted na yan. Ewan ko ba't nasa labas pa yung gagang yan eh.
Panoorin po natin to. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po. Yaman din lang na kayo po'y tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ho ay isang aktivista mula pa ho ng kabataan ko. Kaya hindi ho ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig Hindi niya tinatanggi na siya ay kaliwa. Hayop ka. Piste ka. Salot ka. Anay ka. Kaya hindi mo kayang kondinahin ni kontrahin man lang yung mga kriminalidad, yung mga kababuyan, kawalang hiyaan, pang karahasang ginagawa paghasik ng lagim ng mga kagrupo nyo sa kilusan. Banggitin uli natin yung si Zarate. Yung parang mukhang tae na nasa telebisyon. Ito pa. Sino pa to? Ito pa yung kasamaan mong hayop na to. Si Castro. Congresswoman Castro. Sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Party List yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan Gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga Bakit ninasabi ni Pangulong Duterte yun? Kasi alam niya. In and out siya sa grupo. Kasi malakas nga siya. Magaling siyang communicator siya. Kaya niyang kausap na mga hinahon yung mga leftists, mapakiusapang pakawalan yung pulis na nabihag nyo, o ganito, may kasunduan tayo, ganyan siya kagaling. Kaya alam niya kung sino yung mga leftists, hindi niya ni-red tag ang mga gagang mga hayop na yan, kundi in-identify niya lang. Sabi nga ni Pangulong Duterte. maging ang AFP na nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit yun ang itinanggi ang mga alegasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na Inamin niya rin. At saka convicted na nga to nang kidnap to ng mga bata doon sa Talahingod. Hindi ako nagkakamali. Kasama siya sa Toro Campo, convicted tong mga hayop na to. Dapat nga himas rehas na to Inamin niyang dalawang yan na membro sila. Nakaliwa sila. Hindi nila kayang tuligsain. Ano ang pagkakaiba nila? Kasi yung iba na namang mga vlogger ng mga loyalista at mga siraulong bayaran, mga troll, sabihin nila, walang pinagkaiba si Pangulong Duterte dyan kasi leftist din siya, kaliwa din siya, leaning siya sa left. Hindi. Si Pangulong Duterte mismo ang nag-aproba, nagbigay ng basbas para itatag yung NTF-ELCAC. Para pulbusin kayong mga terorista kayo. Kaya niyang kondinahin harap-harapan, talikuran, gilid, kung saang-saang side. Kaya niyang kondinahin ang kriminalidad, karumal-dumal, karahasang ginagawa ninyo. Lahat kayo. Pero kayo, ni minsan di nyo kayang kantiin. Yan ang patunay na talagang membro kayo ng mga teroristang yan. Ito pa. Itong gagang to, ewan ko na saan na yun. Yan. Ito mga gusgusin, musmusin, mga dugyot pang itsura ng mga hayop na to. Nung mga 6 years ago, ganyan ang mga itsura ng mga gagang yan. Ng mga mukhang taing si Zarateng yan. Pero ngayon nagmukhang tao na. Dahil sa perang tinamasa nila galing sa patron nila. Sino? Si Tambaloslos. Nakipag-connive sila sa mga taong malalakas, oligarko, protector sila ng mga oligarko, di umano.
Kaya ganyan, nagmukhang tao na, nagyumaman na yung mga hayop na yan. Committee Report number 10. Isa po sa mga rekomendasyon nito ay yung imbestigahan ako at mga youth leaders. Ang tanong namin, no, bakit ako, bakit mga kabataan, bakit hindi si Senator Bato? Tingnan yung pagmukha nitong gagang to. No, dahil Ha? dun sa role Ginawa for sure, ginawa rin tong parausan sa taas. Kasi sumampa din yan eh. ang mga namatay, Sumampa na mga din yan walang sa bundok. kalaban-laban at mga may Gumapang-gapang din yan sa kabundukan, sa damuhan, sa samantalang putikan para nagpalaya umawak ng armas. ng mga murderer, Ngayon, ng nakita mga nung rapist, commander, kadre ng nila, na mga may drug potential lords, tong babaeng at to nanatili rin may under his watch yung mga buladas ninja yung pag... Malinaw naman na political harassment ito. No? Tingnan yung mukha nito ni Brusas. Sikat ng araw Si na Arlene ang Brusas. gusto talaga ay pigilan ang civil and Tingnan yung mukha nito. Tingnan yung buhok nito. Yung kabuuan ng itsura nito. Mukhang gusgusin. Mukhang basahan. Mukhang parawsan. Ngayon naging... Tingnan yung... I-google nyo sa YouTube. I-search nyo sa YouTube yung mukhang... Ibang-iba na. Mukhang tao na. Magagara na yung mga damit. Bakit? Milyon-milyon yung tinamasa yung 19th Congress. Member yan nung 19th Congress. Yung isa sa pinakakurap, mga buwaya, mga walang hiyang kongresistang nabuhay sa ilalim ng pamamahala ng Panginoon nilang si Tambaloslos. Yan. Isa lang yan sa mga miyembrong nagtamasa, naging benefactor ng karumal-dumal na korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Bangag na Marcos na anak ng diktador na mga abusadong pamilyang Marcos. ng mga Ganyan. tao, yung mga nagsasalita no laban sa tiwali sa gobyerno, laban sa mga mapang-api at mapagsamantalang mga polisiya sa kasalukuyan. At ang estilo ng mga hayop na to, pag nagsalita, very sugary, very accommodating, polite, kind, at akala mo yung mga anti-corrupt na mga pananalita, matatamis. Pero sa loob, kaya ito yung mga maaamong tupa kunyari, pero mga lobo to, mga hayop to, mga leon to, mga tigre to, mga diablo, demonyo tong mga hayop na to. Kaya wag nyo kayong mga magulang dyan, gumising kayo. Makinig kayo, manood kayo. Wag nyo nang hayaan na yung mga ganyang party list na yan, kunyari aktivista o sinong namumuno sa rallying yon, mga aktivista, pinamumunuan ng Gabriela, ng mga Makabayan Black, ng mga Akbayan, ng mga kabataan party list na yan, marami pang iba. Porke teacher, porke nurse, porke doktor, paniniwalaan na, okay lang yun kasi mga professional yung namumuno kaya safe tayo. Hindi. Kasi yan, nasabi ko nga, infiltrated na ng mga teroristang yan lahat ng ahensya sa Pilipinas. Tingnan nyo na lang ang nangyayari. Prejudgment na ito Matagal na Lalo nilang na to. sinasabi ito. Kaya... Ito yung mukhang siopaw. Itong babaeng to na convicted na to, bakit nandyan pa yan? Bakit nakakalaya pa yan? Bakit? Siyempre, kalyado. Itong findings na ito ay tingin natin ay hindi katanggap. Hindi katanggap-tanggap mga hayop kayo. Sa PMA? No? Ito na. Ito na yung mukhang tae na sana pag nakikita nga naman talagang mukhang taeng tinubuan ng bigote. Siya ay isang mukhang tao. Isang taong nagmukhang taeng tinubuan ng bigote. Yan ang sabi ni Pangulong Duterte. Asan na yun? Ulitin natin kasi ang gandang panoorin. Salamat Pangulong Duterte. Asan na yan? Yan. Panoorin natin ulitin po natin to kasi ang ganda. Ayan. Alam mo sa totoo, Sarate, pag nakita kita TV, para akong nakakita ng tae ng Iran. Para akong nakakita ng tae ng di ba?
Mukha naman talagang tayong ayop na to. Tingnan yung pagmumukha naman nito talaga. Ha? Oh, para siyang tokmol. Parang yung pagmumukha ng isang kabute na tinubuan ng bigote. Kaya si Pangulong Duterte, ang pagtingin niya naman, parang tae talaga. Tinubuan ng bigote at may salamin na tae. Oh, punyetang yan. Hipasismo ito, no? Sa simula At pa saka lamang, yung anak nito, nasa Europa daw, di umano, nag-aaral ng sa magagandang universidad. Nagpapakasasa, samantalang yung mga batang na-recruit, nagpapakamatay. Paulit-ulit na lang. Walang katapusan. Gumising kayong mga Pilipino, mga magulang, kayong mga hindi nakikialam sa politika. Bakit kayo hindi nakikialam? Kasi hindi pa kayo apektado. Hintayin yung maging apektado na kayo ng ekonomiya, ng kahirapan, ng karumal-dumal na korupsyon, ng kriminalidad tulad niyan. Kaya lang kayo gagalaw o magre-react pag naapektuhan na kayo. O, panoorin niyo yung mukhang bulating to. Ay, taing to ang este. pasismo ay hindi solusyon sa problemang Buti na lang hindi nire-raise ng na mga napasok to kabataan. eh. Pero sigurado, pagka hindi naging presidente si BP Sara at lumusot ang mga makakaliwa dyan, lalong-lalo yung si antivirus, pag yun ang ginawa niyong presidente, good luck Philippines. Tingnan ko lang kung saan napupulutin ng Pilipinas. Hindi lang siguro maging third world country. Fourth, fifth world country na. To the max. Ha? Gawin yung presidente si antivirus. Sira ulo na talaga kayo. Yun yung isang matinding dun. Proof. Wala nang iba. Sira ulo na talaga ang Pilipinas. Ito ang isa sa dahilan bakit ang mga kabataan noon pa man, sa panahon pa ng bago mag-martial law at hanggang ngayon, ay umaabot sa sukdulan na magrebelde sila. No? Umakyat sa bundok at magbitbit ng armas. Ngayon, sa kanino mo isisisi yan? Sisihin yung mga sarili yung hayop kayo. Kayo ang dahilan kung bakit buhay na naman. I'm sure yan. Pati yung kasamaan ng si Raul. No? Buhay yung mga yan. Ang mga underground movement, yung mga galamay nila, yan yung pinapagalaw nila ngayon. Kasi may sustento sila financially. Sustainable yung kanilang pinagkukuhanan. Bakit? Kaalyado nila si Tambalos-Los ito, panoorin nyo sa kulot. Kasi tong hayop na babaeng to, isa rin to, dati tong nasa likod lang ni Sara Ilago nun. Junior to ni Sara Ilago. Si Sara Ilago ngayon, senior na yan. Noon, nang nasa aktivista pa lang yung mga yan, isa sa mga bidyong nakita ko, that's true, hindi ako gumagawa ng istorya ha. Nasa likod lang tong babaeng gagang tong mukhang siopaw na tinubuan ng kulot na lob-lob. Panurin nyo. Pakisagot din, sabi niya, galit na galit kayo kay VP Inday at sa confidential funds niya. Siya lang ba ang may confidential funds o baka galit Huwag niyong papaniwalaan yung mga ganyang pagmumukha. Kala mo hindi makabasag pinggan? Kunyari, ang amo-amo ng mukha, oo. Pero demonya ang nasa likod niyan, yung nasa loob niyan. Ima-mindset, mamanipula, ikukondisyon yung utak ng mga anak nyo. Hanggang sa mapasampa na, mahayat na, malinlang na, mapangakuan na, magiging membro na ng CPP-NPA. Paaakyatin na sa bundok. Ganyan yan. Kasi ginamit niya ito ng husto para sugpuin ang recruitment nyo sa mga kabataan sa probinsya. Unang-una po, kailangan po natin yung ni Congressman Pulong and even lahat ng mga supporters ni VP Sara, yung ginagawa ng Makabayan Block. Dahil po, ang patuloy na kinikriticize natin during the budget
ay yung pagkakaroon ng confidential and intelligence funds all together. Siyempre, yan ang Hindi ibabato lang po nyo. yung Kasi alam nyo na pag naging presidente yan si VP Sara, siguradong sabangin ang takbo nyo. Magiging kabral din kayo. Oo. Hulog din kayo sa bangin. Lahat kayong mga walang hiya kayo dyan sa kamera. Oo, lahat ng mga kasapakat nyo. Oo, hanggang dito na lang ang ating talakayan kasi mahaba na yung pinag-usapan natin. Basta ang suma total natin sa mga mensaheng gusto nating iparating, yung mga magulang, mamulat kayo, lahat ng biktima ng karahasan na yan, ng recruitment ng mga teroristang yan, yung mga magulang, lumabas kayo, magsalita kayo, tulad na rin yung mga biktima ng droga, yung mga anak na rape, na gang rape dahil sa mga addict, na biktima ng droga, hindi yung mga nagkukunwaring EGK, victim daw ng mga hayop na pakawala ng mga terorista at mga kritiko ng Pangulong Duterte. O sasabihin nyo naman dahil politika lang yan, ganyan. Yung galit nila, sukdulan hanggang langit, hanggang impyerno, kaya ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. So kaya, ang gusto nating iparating sa kung sino mga panood, kung di nyo pa napipindot yung subscribe dyan, pansinin nyo naman si Parot, yung aking alagang bubwet na nandyan, pa-stretch ng kanyang pakpak, paa. Pansinin nyo naman yung subscribe button, pakipindot para lagi po kayong makakakuha ng notification sa mga susunod nating video. So sana nag-enjoy kayo ng bahagya sa ating mga ibigay na impormasyon. Sa susunod din ulit mga kababayan, mga katinig. Mag-iingat po tayo at maging safe lagi. Huwag magpapadin lang sa mga ganyang teroristang mga nagpapanggap, nanlilin lang na mga recruiter na yan. Alagaan po natin yung mga anak natin, lalo na yung mga kababaihan. Pati yung mga kalalakihan, bata, matanda, lahat. Yan ang isa sa mga salot sa bansang Pilipinas. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Xiong at sa uulitin po ulit.